isang taas kamaong pagpupugay. Kami po ang Batangas 8. Ibinibigay namin ang isang taas kamaong pagpupugay sa lahat ng militanteng leader, guro na humuhubog ng kaisipang makabayan at makamamamayan. Humuhubog at nagtuturo ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagkilos para sa tunay na kalayaan. Kinikilala at nagpupugay din po kami sa tatag at masikhay na pagkilos at pagmamahal sa sambayanan ng aming kasama at kapwa bilanggong politikal sa Batangas na si kasamang Charity Dinyo. Nagpatunay na hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng aralan maaaring maging guro. Sa piitan, tinuturo niya sa mga bilanggo ang kanilang mga karapatan sa pamamagitan nito na armasan ang mga kababaihan upang igiit at paglaban ang kanilang karapatan. Hindi lamang siya guro ng literasiya o numerasiya. Itinuro niya sa mga bilanggo ang kahalagahan ng paglaban upang makamit ang tunay na panlipunang pagbabago. Itinuro niya na pagkakaroon ng reforma sa bilangguan, binigo niya ang anumang hakbang ng reaksyonaryo upang igupo ang kanyang paninindigan. Patunay siya na di kailanman magiging hadlang ang mga rehas o konkretong pader ng piitang ito sa aming paninindigan, paglaban para sa tunay na demokrasya at panlipunang pagbabago. Si kasamang Charity ay isang mahusay na lider kababaihan, hindi lamang sa kapwa bilanggong politikal, kundi pati na rin sa mga kasama namin inmates. Hindi lang siya isang simpleng guro, dahil isa siyang gurong handang mag-alay para sa bayang salat sa kaalaman tungkol sa karapatang pantao. Sa 2 taon naming magkasama sa isang selda, nakita ko ang kanyang dedikasyon sa pagbibigay kaalaman tungkol sa karapatang pantao at nanguna sa iba't ibang pagkilos para sa pagsusulong, para sa karapatan ng mga bilanggo sa makataong trato, mga batayang pangangailangan, at ganoon na rin sa pagsusulong sa mga socio-ekonomikong programa para sa mga kababaihan ng Batangas Provincial Jail. Nanguna rin siya sa mga pagkilos para sa kagyat na pagpapalaya ng mga bilanggong politikal sa Batangas. Isa siyang inspirasyon para sa lahat ng mga kababaihan na patuloy na pinagsasamantalahan ng ating lipunan. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang pagbangon mula sa pagyurak at sa pag-torture ng mga Philippine Air Force. Kasamang Charity, pagpupugay sa iyo para sa iyong buong tatag na pagsuong at pagsulong para sa pakikibaka, para sa karapatang pantao, sa kang huwarang guro, at naway sundan ng kapwa mo guro ang landas na iyong tinaha tungo sa paglilingkod sa sambayanan. Mahigit 1 taon kong pagkabilanggo dito sa Batangas Provincial Jail, nakilala ko si Teacher Cha sa napakaraming karakter o katauhan. Magaling na leader, masipag na guro, mabait at mapapagkatiwalaan, matapang, may paninindigan, respetadong mayora at higit sa lahat, mabuting tao. Isang taas kamaong pagbati at pagsaludo sa aking mga kapwa-guro, kapwa-leader, sa inyo pong lahat, lalo na po sa Alliance of Concerned Teachers in the Philippines. Lubos po akong nagpapasalamat sa iginawad po ninyong karangan pagkilala sa akin bilang isang leader guro ng bayan. Ito po ay magsisilbing inspirasyon sa akin, mas mataas na inspirasyon sa akin sa loob ng bilangguan. Lubos po itong nagbibigay ng mas mataas na inspirasyon para patuloy na maging matatag at sumulong pa sa loob ng bilangguan. Nagsisilbi itong paalala sa akin na dapat po ako maging masikhay at patuloy na gumampan ng dakilang tungkulin bilang leader guro. Ito po ay ang paghuhubog ng tamang kaisipan ng bawat mamamayan. Kaisipang magsusulong ng lipunang makatarungan, may pagkakapantay-pantay at malaya. Lalo na po ang ating lipunan ay punong-puno ng pagsasamantala, kahirapan at injustisya. Mahalaga po ang ating paninindigan at paglaban. Mahalaga din po na tunawin natin na ang lipunan ay isang malaking paaralan. Nasa kamay po natin ang malaking responsibilidad ng paghuhubog dito. Alam ko po na ang kalayaan na inagaw ng 730 Philippine Air Force at ng rehimeng Aquino sa akin ay bahagi ng malupit na pagsupil ng aking karapatan ng pantao. Takot na takot ang rehimeng Aquino na malantad ang kanyang kasinungalingan at kabukutan. Kaya sa sobrang pagkadesperado at inutil na hanapan ng solusyon ang kahirapan ng mamamayan. Takot na takot ang rehimeng ito, kaya mas madalas ipinapakulong niya
ang sinumang naninindigan laban sa kanyang mapagkunwaring administrasyon. Takot siya na may organisador ng uring anak pawis. Takot siya na may mga leader. Takot siya na may gurong naninindigan. At ang larawan ng bilangguan ngayon kasama ng aking 7 pang kasamang bilanggo politikal ay tila mitya sa aking pusong nagpapaalab lamang ng aking prinsipyo. Patunay ang Batangas Provincial Jail na may malupit na pagsasamantala at nangangailangan ng pagbabago. Kaya tinitiyak ko na hindi mahadlangan ng lugar na to na tumulong at maglingkod sa mga mayan. Matatandaan ko na napakaraming beses na hindi pa namulat ng aking mata ay naghihintay na agad ng mga inmates na nangangailangan ng mga tulong at payo para sa kanilang personal na buhay, sa kanilang buhay sa pamilya, buhay sa mga kanilang mga karelasyon, tungkol sa kanilang mga kaso, tungkol sa aming mga karapatan, tungkol sa problema ng selda, tungkol sa pagsusulong ng laban o karapatan dito sa loob ng Batangas Provincial Jail. Hindi ko na matandaan kung ilang beses akong kinausap ng opisina pag may komprontasyon sa pagitan ng mga inmates, partikular na mga babaeng inmates, papunta ng opisina. Kaya totoo po, halos 3 taon na po akong ang buong katawan ko ay ibinibilanggo ng Estado o ng reaksyonaryong gobyerno nito, pero titiyakin ko po na ang prinsipyo at ang aking isipan ay malayang-malaya. Kaya labas po sa piitan ngayon na aking kinasasadlangan ay lubos po akong nananawagan at humihingi po ng tulong para sa aming paglaya kasama ng aking 7 kasamahang bilanggong politikal na sina Didi Batrina, na Sani Rogelio, sina Maricon Montajes, si Romil Cañete, Romilo Baez, Alberto Custodio, Tatay Felipe Mendoza. Ipinapanawagan po namin ang kagyat na kalayaan sa pamamagitan po ng General, Unconditional at Omnibus Amnesty. Mahalaga po ang inyong suporta at pakikisa sa labang ito. Mahalaga po na wangwangin natin para gumawa ng mga kagyat na aksyon para po sa aming kalayaan. At ng 387 bilanggong politikal, sapagkat pananatili po siyang bingi at patuloy na nilalabag ng aming mga karapatan. Kung saan itinupad po niya ang nilalaman ng kasunduan ng nilalaman po ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Ito po isang kasunduan na nagpoprotekta sa aming mga karapatan. Ngunit patuloy niya po itong nilalabag. Pagkus nga po ay inakusahan pa kami bilang mga high-risk criminal at idininay na merong existence ng mga bilanggong politikal sa ating bansa. Mahalaga po ang inyong pakiisa para sa labang ito para po sa aming kagyat na kalayaan. Mahalaga po ang inyong suporta at pakikiisa para sa kagyatan ay makamtan po namin ang justisya at kalayaan. Muli, marami pong salamat sa iginawad ninyong parangal at pagkilala sa akin bilang isang leader guro ng bayan. Habang buhay ko na po itong tataglayin at gagawing inspirasyon para sa patuloy na pakikibaka. Ang buong Batangas ito ay buong nakikisa sa okasyong ito. Sa taas ka mo pagbati para kay kasamang Charity Dinyo. Palayain ang Batangas 8. Palayain si Teacher Cha at ang Batangas 8. Palayain si Charity Vinyo, palayain ang Batangas 8. Mabuhay ang mga leader guro ng bayan, palayain ang Batangas 8 at ang lahat ng bilanggong politikal sa pamamagitan ng General, Unconditional at Omnibus Amnesty.